Expectations for this year, Marlon, what do you have? Expectations, lalo pa mamulat yung taong bayan. Lalo pang dumami yung mga sektor ng lipunan na magpapahayag ng kanilang damdamin at frustration sa kasalukuyang pamahalaan. Ako rin, ang expectation ko this year, unfortunately hindi kasi natin pwedeng maiwasan na may negative na mga events na mangyayari, no. So, lalo Especially nakaamba yung nakaamba isang sa atin lang sa komunidad natin sa vlogging, nakaamba yung at alam natin ipapatawag yung ilang vloggers sa mababang kapulungan ng Kongreso. yes, I was going there, merong ganyang event na talagang gagawin at pipilitin nilang mangyari dahil ito ay backed up by a resolution, no, na talagang they will make it look legal as if yung mga gagawin nila. But however, I believe matatapang naman kahit papaano na hone na tayo ng mga issues na kaya naman natin sumagot sa mga pwedeng ibato o ibatikos, no. Backed up again by an existing constitution na yun na lang ang panghahawakan natin na no, ano yung sinasabi ni Attorney Vic, ano na tayo dyan, na-consult tayo sa kanya dyan, and yung year end natin sa kanya na kailangan na lang din nating aralin yung freedom of expression. Oo. Saka pagka nasa panig ng katotohanan, walang dapat ipag-alala. At isa pa, sa sunod-sunod na pagpapakontempt na ginagawa o ginawa ng House of Representatives, parang lalo lang sila nawawala ng kredibilidad. At ngayon, pag ikaw pinakontempt ka ngayon ng Kongreso, pinakatsapa mo na yun. Badge of honor mo yun, Pam, na hindi ko sinasabi na gusto natin makontempt tayo, no? Pero hindi. Yung expectation natin na kailangan natin i-manage. Dahil baka dumating doon, ma-manage natin yung expectation natin emotionally, physically, and of course, yung spiritual. Oo. Sige, it could be a badge of honor na ikaw ay kinakalaban ng mga nakaupong ito sa gobyerno. But then, of course, if it becomes a badge of honor for us, it becomes the end of those people na manggagago sa'yo, alam mo yun, magdi-disrespect ng karapatan mo bilang tao. Exactly. So, why am I saying that it becomes an end for them? Sino ang unang-unang sinasaktan ng mga vloggers? At siya yung, I believe, nangunguna sa pagka-file dito. It is Ace Barbers. No? Dahil tayo or lahat ng mga vloggers na siya ay binalita or hindi man siya directly yung kapatid nito di umano nasangkot sa isang drug bust, no, Marlon. Siya ang umaaray, kaya siya rin ang nag-initiate ng ganito, and we all know for a fact na kapag inarayan ka, somehow may katotohanan. Kasi bakit, halimbawa pag ginanito kita, aaray ka kasi alam mo may frozen shoulder ka, pero kung yung ginanyan kita at i-acting mo lang yung aray mo, ibig sabihin wala naman talagang epekto sa'yo. Pero kung umaray ka at may masakit sa'yo, that means to say, pag may usok, something like that. Ano yun? Pag may usok, may apoy. Basta yung mga ganun. So, ang ina-expect ko dito, yes, I believe they will find a way to contempt someone, if not everyone, bababuyin. And I heard this sa sa vlog ni Joey, where she said na ang gagawin lang naman talaga nila is babuyin, i-disclose kung ano yung mga personal na baho, yung sabi na kahit isa kang private citizen bababuyin ka just to make you look like na hindi ka credible na tao. Ang problema ron, bababuyin ka. So ano kinalaman ng pambababoy sa personalidad ng isang vlogger sa in aid of legislation na sila sabi? Yan ang dapat natin na ilabas na out there na this is not in aid of legislation, because ang sinasabi ng batas sa freedom of expression, wala ka nang pwedeng gawing batas para i-abridge ang freedom of expression na sinasabi. I don't know, I may be wrong in my laymanized description or interpretation, but we will have to discuss it and consult and then be able to share to everyone kung ano yung payak na pagpapaliwanag. Ang problema rito, no? So expect natin marami silang ilalabas na bababuyin nila yung mga nandyan. Na mga impormasyon, na kahit mga personal na information ng bawat vloggers ilalabas nila, tapos sisiraan nila, gagatungan nila kung ano-anong paninira. And gusto lang natin sabihin, look who's talking. Sino ba ang mas marumi sa kasalukuyan ngayon? Pero hindi ba mas marumi sila mga nasa ano? Alam mo, ang limitation, ang lugi lang naman kung sino ang may imbitahan, Marlon, hindi nila pakikinggan kung ano talaga yung side mo. Dahil yan mga yan ay may sinusunod na script. At napatunayan natin maraming beses yan na maraming beses silang nawala sa linya kapag iba yung hindi nila inaasahan yung isasagot ng isang tao. Nangyari yan sa isang PRRD nung nandun siya. Nangyari yan sa isang VP Sara nung nandun siya. And to think na isang prestigyosong mga personalidad like the personality of VP Sara, PRRD there, do you really expect na may paggalang na ibibigay sa mga vloggers na inaarayan nila? I don't think so.
Pam? I don't think so. Di ba lagi ko na sa inyo sinasabi, Pam, yung mga ano may mga malalaking tao na nga sila na pinakontempt. Totoo. So tayo pa kaya na, alam mo yun, na maingay lang na mga insekto Up to now, sa Marlon, mundo ng vlogging. up to now, I think it is only Colonel Grijaldo left sa House of Representative detaining yung detention room Oo. na nakakontempt pa rin hanggang ngayon. I think magre-resume ito ay mapapakawalan na lang siya pag nag-resume na ang session. Baka nga i-extend pa nila eh. Ang lungkot, no? Parang sila na ba ang batas? Yun Marlon, ang extent ng disrespect ng mga taong ito sa kanilang pwesto sa mamamayang Pilipino at sa konstitusyon. Kaya I would like to predict somehow na i-extend pa nila ang contempt ng isang Colonel Grijaldo. Hindi ko po gustong masira ang loob ninyo, Colonel Grijaldo, but sa pambababoy na practice ng mga taong to, let's just expect the worst, no? Oo. Correct. And ngayong Enero, i-implement naman yung contempt para kay Wilkins, General Wilkins, no? Oo. Villanueva, diba? So, alam mo Marlon, sa lahat ng pangyayaring ito, sa lahat ng kabulastugan, lahat ng pagdidisrespect, lahat ng hindi karunungan ng nakaupong kongresong ito, be that in Senate or sa Congress, Marlon, lahat ng kahalayan na meron sila sa bansang Pilipinas, nagre-reflect hindi lang sa mga sarili nila eh. Nagre-reflect ito sa Pangulong nakaupo. Di ba? Tama ka. Tama ka. Lahat ng pambababoy na ginagawa nila ngayon, pambababoy sa itinatadhana ng batas, pambababoy sa karapatan ng bawat mamayang Pilipino na hindi nila kinikilala dahil ang tilingting nila sa sarili nila, entitled sila at sila lamang ang batas. They are above the law. Yun ang pakiwaring nila ang sa reflection sarili nito, nila. actually hindi lang reflection nito sa Malacanang kay Marcos Jr., kundi ang reflection mismo nito doon sa Speaker of the House na si Martin Romualdez. And sad to say, no, itong dalawang taong to, or baka nga tatlo pa sila o apat silang personalidad dyan na nagtitimon ng bansa ngayon, ang reflection nito hindi lang sa mga pagkatao nila eh. Yung reflection ng bansa and to the international stage, Marlon, nagmukha na tayong katawa-tawa. Diba? Alam mo pa, maraming mga international community ang nakantabay sa kaganapan sa Pilipinas. And sa inaugural ni President Trump, nabalitaan mo ba na hindi imbitado ang isang Marcos Jr.? Pero Marlon unang sinabi kasi yan ng ambassador of the Philippines to the United States, no, na unfortunately no other leaders of different countries are invited. Head of the state, kundi lang mga diplomatic missions lang. Mga ambassadors. Ambassadors lang, and that would include himself. However, lumabas ang mga iba-ibang imbitasyon ng iba-ibang mga leaders ng bansa na sila nga ay imbitado. Labanan ng fake news, nagkaroon ng ganyang di ba? So na-fact check sila ngayon. Na-fact check ngayon ang isang Babe Romualdez na nagsisinungaling. Can you imagine, Marlon, someone like you who represent a country would lie in our face and tell us na ganito ganyan, 'di ba? And then, 'di ba? Parang wala na bang diri sa sarili mo o konsensya mo na parang anytime pwede kang i-fact check? Abangan natin. Baka mamaya yung mga darating na head of state ng iba't ibang bansa at wala si Marcos Jr., sabihin ng palasyo ng Malacanang na puro AI yun. Hindi totoo yun ngayon, di ba? AI yun. Para lang talagang para ma-justify yung kasinungalingan nila. no? Actually, nakakaawa tayo sa ganyan. Because Marlon ang pinakabasihan mo na lang na bakit naman hindi iimbitahan ng isang Marcos Jr. na presidente ng bansang ito when the maisog New York head, Attorney Nedo Valera, got an invitation. He got an invitation representing the Filipino communities of I don't know where New York siguro. New York siguro. But he got invited. Hindi po namin minamaliit ang posisyon ninyo or ang kung ano man po ang estado ninyo sa kung nasaan kayo ngayon. However, gusto lang po kasi nating maglabas ng mga factual na mga datos na may imbitasyon sa mga ibang tao. Bakit ikaw naman, why would you be different and have that excuse specifically na hindi kasi imbitado yung maraming blah blah blah. Sinungaling kayo. Maintindihan mo yung ibang head of state kung hindi sila imbitado. Kasi hindi ganun katindi yung pagsisipsip at pagiging tuta nila sa gobyernong Amerikano. Samantalang ang Pilipinas, alam natin, nakabi-kabila ang nilagay nilang EDCA sites. So, in return, kahit man lang simpleng imbitasyon, walang natanggap ang isang Marcos Jr. na kulang na lang himurin ang puwet ni Uncle Sam. Marlon, iba rin yung inimbita ka at you had to unfortunately humbly decline. Di ba? Yung inimbitahan kita, pero nandito kasi yung anak ko ngayon, kailangan namin ng quality time, paalis na sa susunod na linggo. May reason ka. Yes. Pero yung agad-agad mong sinabi na hindi imbitado ang maraming head of other countries, that makes you what? Sinungaling. Diba sinungaling? At sa lahat ng pagnanakaw na ginawa dito sa budget na recently pinirmahan, mapapatunayan natin na kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Diba? Ano mo ba si Romualdez? Pinsan niya, no? Yung pinsan babe sila Romualdez, pinsan diba? sila niya. Yun lang, parang
Tapos dyan pa ang nakakatakot kasi simple things like that na you can easily tell na in an honest manner, pinasinungalingan mo pa, di ba? Hindi mo pa sinabi kung ano ang totohanan. Ano na lang na sana kinraft ng mabuti ng comms team mo na nagpalabas na lang kayo na kami ay nakatanggap ng imbitasyon pero kami ay humbly magde-decline dahil sa mga panahong ito ang budget ng gobyerno ay walang budget for travels, blah blah blah. Sana ganun man lang. Pero yung outright sabihin mo, ay hindi po kasi inimbitahan, ako lang as a diplomatic representative of the country. Okay yung magpaming, ganun okay yung ganung okay yung hindi inimbitahan, at ako lang ang inimbitahan. Oo. Pero para magsinungaling ka pa, sabihin mo na lahat ng head of state ay hindi imbitado. Ayun nga, ngayon, dahil di ba? na-fact check ka ngayon, Na-fact check di ka ba? ngayon. And ano ba to? Yung ano ba naman pwede mo naman sabihin na nire-respeto natin Oo. kung sino man yung gustong imbitahin Oo. ng isang Pangulong Trump, pero ano man ang suporta ay ibinibigay, ini-extend ng pamahalaang Pilipinas sa kanyang administrasyon. Saan nalalapit? Yung mga ganong mensahe Oo, lang ewan ko, Marlon. kailangan mo pa magsinungaling, di Ewan ba? ko ba? Marlon kasi nung tayo ang humahawak ng comms niya nung election, di ba? Alam nating maraming maibabato na mga issues na hindi pa talaga napapatunayan. Yes. Because even the principal himself then, candidate Marcos Jr., wala siyang inilalatag naman na itong kasong ito, hindi totoo to. Wala naman talagang ganun. At hindi niya tayo inupuan. At hindi naman talaga tayo nipuan. Ang ginawa lang natin, hindi tayo nagsinungaling, but instead, ang ginawa natin is, we handled the issues properly in a manner na may issue, yung issue yun, para matabunan, ito ang plataforma ko. Yung ganun sana. Pero sa mga nangyayaring ito, sa paligid ng Marcos Jr. na Pangulo ng bansang ito, unfortunately, no, yung ang dami-daming issues, pero walang proyektong maganda to cover those issues. Kaya wala silang magamit ngayon na mga panapal na tinatawag natin, no? Ewan ko ba? Kasi Parang ang walang ginagawa natuto. nila, kabi-kabila na budget ng ahensya ng pamahalaan na kinukuha nila, kinukulimbat at sinisip-sip na parang alam to, parang mga vampira na makakita lang ng dugo, Oo, no, grabe. sisip-sipin nila, uy, pera yun sa lapi ng bayan yun, makuha na nga, magamit na nga. Pero Marlon, hindi kasi biro ang halaga ng budget sa taon na to eh. Sobra, pamilya, sobra. Unang-una, uutang ka ulit. Tapos walang mga proyekto, walang mga infrastruktura, walang mga investment na pumapasok para sabihin mo na may pambayad ka sa uutangin mo. Wala ka nang nakikitang bagong programa, bagong project. Ang masaklap, yung ginagastusan ng multibilyong piso na pondo, na pera ng taong bayan, ay hindi nila na-audit ng maayos, hindi nila naliliquidate ng maayos, at walang napapanagot kung bakit sa kabila ng katotohanan na gumagastos tayo ng multibilyong project, particular to sa flood control, wala tayong nakikitang napanagot ng gobyernong ito. Wala tayong nakikitang kahit man lang pinagalitan, kahit man lang sinermonan. Wala, as in wala. Yun. Pero tingnan natin, si Alejandro Vergel ang sinasabi, manifesting na sana magkaroon na si Pam ng BF sa Wow, 2025. yun, Hindi naman ho ako nawalan ng BF. Mga best friends pa nga eh. So dadalhin natin sila at bubuhatin muli na maging parte ng buhay ko sa 2025. So talaga sa dami na nagko-comment, Pamela, yung message pa ni ang nabasa Oo mo. nga eh, kasi parang, sige sagutin Ni natin. Sir Alejandro Bergel. Oo. Ay, Si Nor Shiba, watching from Kuwait. Hello May sa mga taga-Toronto taga-Kuwait. kanina, may nakita ako. Si Miss Alma Yulos, sa Macau ka pala. Ay, hindi. Sino yung ka-message niya? Si Miss Alma, nasa Hong Kong, di ba? Sila Marlon nagchichikahan dyan sa, Yes, sa comment section. Si Kai Morgan. Maraming salamat kay Josephine Padua. May nagpakulirin kanina pa. Si Ma'am Mensan, maraming salamat din po. May kaibigan tayo uuwi dahil gusto lamang, I believe, maka-join ng INC rally ha. Kapag hindi ka nagparamdam sa amin, kami magpaparamdam sa iyo. Message yun si ano to, si Boss J. Boss J. Boss J, baka naman. And speaking of INC rally, mukhang Nakakasana, mukhang Marlon. systems ko, no? Well, ang maganda rito, Pam, nababalitaan ko, ultimo yung mga portalet, inaaral. Kung ilang portalet ang kailangan, strategic yung lugar, ganon kaayos at sistematiko. Yun ang sinasabi ko, ang basis kasi ng organisadong mga paglilipon na ganyan, magpo-provide ng portalet. Yes. Because that is your basic consideration of the need of one person, Marlon. Di ba? Hindi natin kasi maiiwasan nature will call na maihi ka. Hindi mo rin naman... Tulad mo, mayat maya. Mayat maya, nagtataray. Kaway-kaway po. Hindi, di ba? Oh. At ayaw mo naman, bilang ikaw ay simbahang organisado, gagawin mo na lang yung business mo somewhere, kasi mabababoy naman ang okasyon, mabababoy din ang paligid. At ang kagaya yan ng SMNI, Marlon di ba? Not SMNI, sorry, KOJC. Very organized. Tapos pagkatapos ng event, minutes after, napakalinis. And they make sure to take an aerial shot nung linis na ginawa nila. Yes. Kamusta kaya ang KOJC? Oo, nakakamiss. Kasabay din ba? Happy New Year po sa mga Happy New Year sa mga kaibigan, kaibigan kapatid natin natin sa KOJC. KOJC, SMNI, MJ, MJ, Kuya, Happy New Year. Oo, sila Sasali rin Admar, kaya hello. sila
dito sa pagtitipon na gagawin ng INC. We- And I believe, Pam, iba't ibang organisasyon na rin ang nagpahayag ng kanilang suporta at plano na makilahok sa INC rally. May tanong ako sa'yo. Hmm. How will, ibalik lang natin saglit kay, kay President Trump, Sige. no? How will his presidency this time around, the second time around, and we believe he will make it sweeter the second time around, Mhm. change the landscape of Philippine politics? Especially meron tayong fast approaching 2025 election, Marlon. And especially how Marcos Jr. made extreme moves to make his relationship with Biden tight. Yeah. And Political wala na si Biden, landscape, ha? maraming pagbabago ang mangyayari pa. And bago pala yung INC rally, meron traslasyon ng January 9. 9 Ito sa yung Quiapo. sa pista ng Poong Nazareno. Oo, kaya po. So, magiging ano to? I believe na mababalita to sa iba't ibang panig ng mundo. Mababalita na ang isa sa pinakamalaki at nirerespetong organisasyon na slash relihiyon ay maglulunsad ng kanilang pagtitipon para lamang ipahayag ang pagtutol sa planong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Na sana hindi lang doon pumaloob yung issue sa pagtitipong yun, kundi mapag-usapan din sa pagtitipong doon nagaganapin yung issue naman ng graft and corruption, issue ng paglaganap na naman ng krimen, pagbabalik ng ipinagbabawal na G sa kalsada, issue ng matinding kahirapan at kagutuman. Do we have a word daw? Baka kayo sa comment section, alam niyo no, if na-invite si VP Sara. Wala pa No, tayo. Oo nga, no? sana no. Oo. Can you imagine, Marlon, na ang isang President Marcos Jr. hindi imbitado, but instead, mas pin-refer ng US na maimbitahan ang pangalawang Pangulo, na si Oo nga, VP Sara, Oo no? nga, no? Si PRRD, dahil magkaibigan sila, naimbitahan ba? 'Di ba? Iba ang optic na ibibigay noon, Marlon. That is very telling na hindi sang-ayon ang isang President Trump, US President, sa kung anumang collaboration ang naganap between Marcos Jr. and President Biden. Correct. So, may pag-asa ba na ma-pull out ang mga EDCA GI Joes natin Sana. nila na tanggalin dito sa Pilipinas? Sana. Mababawasan ba ang EDCA sites na nag-proliferate dyan, nakala mo mga kabute? 'Di ba? Sana. Na hindi isinisibalat ang katotohanan kung ilan na ang EDCA sites, Marlon. Mm. Tapos yung mga, ano bang tawag doon sa missiles? Typhoon missiles ba yun? Na sinasabi dati pang practice lang, pero biglang nagbago ang ihip ng ahensya ng defense at sinasabi na gusto na nilang bumili, di ba? At pinondohan pa, di ba? Correct. Na instead na ibuhos ang pondo sa bigas, sa mga crops, Marlon, sa pangtulong sa PhilHealth, nandyan sa ngayon ang isip nila gera. Bilyar, no? Kahapon pa, may konting salo-salo sa bahay ng pamilya ko. Parang hindi konti yun eh. Oh. Parang dalawang baka Yun ang ilan ng pinag-usapan yung period. Ramdam ng mga ordinaryo, ng mga kamag-anak ko, kaibigan ko. No? Alam nila yung issue. Kala ko bulag lang sila eh. Kala ko kasama sila sa ilang mga kababayan natin na walang pakialam sa national issue. Pero sa usapin ng period, lahat pala, yun lang batayan ko. Halos lahat na ngayon ng sektor ng lipunan pinag-uusapan yun. Itong sinasabi mo mga kamag-anak mo na anong age bracket yan? Sama ko na syempre si Mudra, no? Senior. Tapos yung kaedad ko, yung mga kababata. Medyo senior? Mga- Pa-senior? Mga nasa line Wow, how? That makes me line of 3. Yun. Alam nila na, at sila mismo, diskontento dun sa ginawa ng Marcos administration na bakit kailangan pakialaman ng PhilHealth. Dahil alam nila sa panahon ngayon, pag nagkasakit ka, mga mayayaman na lang ang kayang-kayang magbayad sa pribadong ospital. Alam mo kasi Marlon, ang PhilHealth yung need na tinamaan mo. Kumbaga sa paghuhukay, yan yung tubo na natamaan mo at sumirit, umaray, at naapektuhan ng maraming connection nung sa water source na yon, no? So yan kasi yung need mo na yan na lang ang pinanghahawakan mo, papakialamanan nyo pa. Kumbaga sa ang issue ng PhilHealth para siyang isang virus na ito ang sisira sa gobyerno ni Marcos Jr. Speaking of virus, Marlon, no, dumating ako mula sa probinsya kahapon. So pagdating dito sa Maynila, sabi ko, makulimlim ang panahon, parang malungkot ang panahon. Gloomy, no? Yes. So, napansin mo ba yung tinatawag na fog? Parang hazy. Hindi ako lumabas ng ano eh. Madilim Ang worry ko noon, ay actually naisip ko, di ba, nung nag-year end tayo ng 31, nakamask ka nung una, bago Nagmas tayo ako. mag-live. Oo, nagmas ako kasi nga nag-insenso sa bahay. Tapos, Alam mo, hikain ako. baka ako naapektuhan ka na nung haze na yon. Because of the insenso yun. Oo. And nung nagputo ka na rin, lumabas kami ng anak ko, saka yung fiancé niya, Max Wow, fiancé. congratulations, Engineer DK! Ano ba to? Lumabas lang kami para may Uy, fireworks. magiging And tama ka naka na, ano, Marlon. wala pa. Sorry. Sana. Oo, pero since di ba, Nagsimba kami. Oh. So tabi-tabi kami. May dala kami upuan eh.
Sa, ano ba ito? Plaza? Sa simbahan mismo. oh. Kinuha niya yung kamay ng fiancé niya. Sabi niya, Daddy, yan yung engagement ring. Doon ko lang nalaman na engagement ring pala sa isa lang. Sabi ko, ba't hindi dalawa? Dati isa lang. Bakit pag dalawa dapat Hindi, sa babae? kala ko, O dapat tigil lalaki. isa sila? Oo, hindi ko alam eh. Sorry Sa naman. alam ko sa kasal na yun. Sabi niya, Daddy, niloko ko na lang. Sabi niya, Daddy, may certificate. Alam mo yun, siyempre, pineflex niya, di ba? Oo, Pera niya yan. oo, oo. Daddy, may certificate yan. Ibig sabihin, mahal, di ba? Sabi ko, ano ba yung white gold? Sa kami pato, kumiki lang eh. Sabi ko, yung white gold na yan, lumog mo sa suka. Pag nakita, di black gold. Quit ng baso. Yun lang. Loko ka, you should be happy for yourself. Yeah, yun, yung paglabas namin, nagpaputukan, naka-face mask ako. Nag-face mask. Sabi ko, Pero kasi ano eh, may mga kasi nababasa nga trigger na ako. naman yung ubo ko eh. Oh, may nababasa nga ako na I don't know if it was mishandled yung balitang yan na merong bagong virus, Uy, airborne nito and all. So hindi masamang hindi paniwalaan, pero at least i-guide, use it as a guide to be more cautious this time din, no? oh. Babalik na naman ba pagsusuot ng face mask? Kasi ano eh, kasi nakakatakot yan pa. Eh, wala na nga tayong pondo and pupunta yung pera ng taong bayan sa walang kabuluhang ayuda program. Eh paano pagka bumalik na naman ang pandemic? Huwag na lang pandemic, epidemic na nga sa buong Pilipinas. So, paano pa ipamimigay na ayuda? Alam mo Marlon, yung walang pondo sa panahon ng ganyang merong pandemic, nagagawan ng paraan yan. Dahil meron tayong mga karatig bansa na imposibleng hindi tutulong. Ang problema Marlon is yung ugali ng nakaupo. Yung bang nakaupo is the kind of person who gives, who shares. Hindi eh. Nakita natin kung gaano kaganid ang mga nakaupo. Ang problema kasi dyan, yung pinakaulo mo, rurok ng ano eh, yung kapararakan ng pagiging madamot yung kanya eh. So that means to say, yung mga nasa ilalim niya, because he is leading by example, adapts this certain character or asal ng mamang ito na you cannot expect them to share. Kaya kawawa ang Pilipinas kapag nagkaroon ng isa pang pandemya dahil hindi magbibigay, walang ibibigay, walang ilalabas. Kung may ilabas man, kung sino lang yung kakampi sa kanila. May pandemic man o wala na darating sa mga susunod na araw, sana hindi totoo, no? Masaklap na katotohanan pa rin na hanggang ngayon malalasap na ng taong bayan ang zero budget ng PhilHealth. Oo. No? At Kaya ingatan ang ating mga sarili, no? Hindi naman sa pipigilan mong magkasakit ka. Pero zero budget ng PhilHealth, tapos yung mga manggagawa naman ay tinaasan ng contribution sa SSS, grabe, masakit din yun sa bulsa. Sobra, di Yung ba? uuwi ka na lang yung payslip mo. Minsan mapapais na, anong pag-iisip meron ng gobyernong ito? Anong malasakit meron sila para sa mga ordinaryong mamayang Pilipino? No? Tinuyo na ang puso ng mga ito kung ano man substance na illegal ang pinapasok nila sa mga bunganga nila o ilong nila o mata nila o gila. Habang natutuyo ang kanilang utak, nililimas naman nila at sinasaid naman nila at ginagawa, tinatanggalan din ng, alam mo yun, ng tubig sa balon, yung kaba ng bayan. Oo. Na nakakalungkot isipin, no? Sana magdasal tayo na walang ganyang mangyaring senaryo na mayroong bagong pandemya na ma-experience, maranasan ang Pilipinas o ang mundo, Marlon. Because even if it's just here endemic sa Pilipinas, merong lalabas ng bansang ito na maikakalat ito kung saan siya papunta, no? So, ayaw nating mangyari yon, lalo na walang puso ang nakaupo. Hindi natin kakampi ang gobyerno, di ba? Piling-pili kung sino ang gusto nilang tulungan. And yung record ng kanilang pangungulimbat ng kaban ng bayan, I don't think they are these people na just because magka-pandemya will have a change of heart na, ay sige, bigla tulong tayo kasi nakakaawa. Hindi, I don't think Gusto so. ko yung ginamit ng termino, hindi natin kakampi ang gobyerno. Hindi natin Kaya hindi ko rin ang dagdagan gobyerno. yan na ang gobyernong ito ay hindi makatao Yes. at hindi makapilipino, Yes. kundi makasarili lang. Totoo. I don't know, may mga usap-usapan na may mangyayaring malaki sa taong ito na hindi naman dapat ikabagsak sana ng nakaupong ito, kundi at least it becomes an awakening for this person na wala na siyang magagawa sa remaining 3 years. We all know that, Marlon. Walang infrastrukturang magically will appear there na sinabi niyang 2022 pa lang inisip na niyang gawin. No, I don't think so. But make the most of it, at least to become human, na ibigay mo yung para sa tao. Huwag mo na kaming bigyan ng bagong ospital. Huwag mo na kaming bigyan ng isang malawak na kalsada. Huwag mo na kaming bigyan ng kung ano-anong kalukuhan meron ka. Magpakatao ka na lang, maging tao ka na lang. Upo ka na lang dyan. Wala na kaming i-expect sa'yo. Upo ka na lang dyan. Pero maging makatao ka naman. Yun lang. Di ba? Magpaka-Kristiyano ka. Oo. Yung malasakit mo, and patuwing nababanggit yung may malasakit ba itong isang Marcos Jr. Wala. at itong mga opisyalis na sa pamahalaan, lagi ko naiisip yung sinabi niya, yung sinabi ni Mayor Baste na lack of compassion ng isang Marcos Jr. You lack compassion. Yeah. Di ba? Very yun. I vividly recall how he said it because I was there right in front of him. Nasa stage talagang everyone is like mesmerized by
At si Basti Duterte itong nagsasalita. Yeah. Ganito ka may puso itong batang to, nag-akala ng maraming tao tatuan lang, bugoy-bugoy, di Bugoy ba? lang, easy go laki lang, Oo, yung yung- kabataan niya. O pogi lang, yung gano'n. Ito, may isang pogi. O, sino yung Si pogi Noji niya? Bernaldez. O, ay, alam mo Marlon, may isa pang pogi. Sino? Si Don Rolando. Oo, talaga. Rolando, baka naman. Hindi. Nagpauwi ng tsokolate para sa iyo at para sa akin. Tsokolate! Okay. In record po, sinasabi ko, dinedeclare ko, baka biglang Ano? maging peanut yan o choknut yan, Marlon. Dapat i-deklara mo na. Anong brand dyan, Pamela? Anong brand pa mamaya? Choknut ka Hoy, naman yan. naku Marlon, walang Kung hindi choknut, baka plataps para maiba naman. wala naman kasing nangyaring ganun. Tigilan mo ko ha. Wilsie, tingnan natin. Kailangan may resibo. Kailangan ipakita. Meron, sinendan ako ni Ma'am Lai ng ano, si Ma'am Lai, kapatid ni Attorney Vic yan, na nakabase sa ibang basta US, na pinakisuyo yung bitbitin yung pasalubong na yon. May record ha. May record. May record Ma'am Lai, ka. maraming salamat. Binitbit nga talaga yung Oo. mamahalin ng tsokolate. Oo. Eh pag dumating sa akin, baka nagkaroon ng switching. Ha? Baka wala pa eleksyon, wala ballot switching. Ito, chocolate switching Ang mangyayari. sama naman ng tingin mo sa akin, nakakainis. Magilo naman tayo sa ating mga ano, Ano po? kila Sir Fonso, kila Ma'am Babu, kay Ma'am Yung mga Cons, magigiting na, ano? kay na Ma'am Lai, Rodriguez siblings. kay Mrs. Kingmaker, at sa mga Junakis nilang LBM ang initial, yan. Happy New Year po sa Oo, inyo. Happy New Year po sa inyo. Maraming salamat. Kay Don Rolando. Don maraming Rolando, boss, salamat. hindi ko pa po natatanggap. Si Don Rolando naman, di mo pa pinipili. Sana hindi magkaroon ng switching, ha? Marlon, parang may nilalatag ng premise dito. Siyempre, kailangan may resibo dyan. Nakakagigil ko. Bilang kita na marami niyan. Gusto mo? Ha? Wow. Ilan lang kaya mong kainin? Ano, choknut, saka plataps. Uy, pero classic yun, ha? Oo. Yung choknut, plataps pa. Dati Oo. pagka may gano'n ka ng tsokolate. Oh, happy ka naman na pala sa choknat. Oo. Now I know. Maggalon, oy! Maggalon! Uy, maraming Maraming salamat. salamat. Sinabi namin ni Marlon na we will take light conversations and sharing of opinions here. Or yung itong editorial episode namin ay gagawin lang natin light because kakasimula pa lang ng taon. Huwag nating masyadong bigatan. Although alam natin na maraming mabigat na issues, Marlon, na dapat nating diinan. Sa mga susunod na araw, gagawin natin yan. Maraming salamat po sa inyo. Sana tong taong 2025 ay maging Oh, wish mo paborable. pala, Marlon. Baka maging paborable sana, no? Sa ating lahat. Lalo higit lalo doon sa mga kababayan natin na hirap. Ako rin, yung mga nagme-message sa akin, no, parang Happy New Year and all, lagi kong ang balik, parang let's win 2025. Even if we lose, we have to win. Yun yung ano ko sa kanila. Parang, not just because election is coming, meron tayong kandidato, not that. I-apply din natin sa buhay natin yan, no? If meron kang mga losing moments, you have to get up from that failure and then win again. Ano pa ma? Dagdag ko lang. Ito personal to. Hindi ko rin naitanong to sa'yo nung 31 nung nag-vlog tayo. Every kasi ito personal ko to, share ko lang sa inyo. Every December 31, nagmumuni-muni ako pa. Oo, Kung ano yung nagawa ko dun sa taong na mag-e-end na taon at kung ano yung plano, tapos nag-iisip na rin ako kung ano yung magiging plano ko sa papasok na taon. Ako kagabi ko ginawa yan, Marlon. Meron na akong unang ginawang mabuti kagabi. Kasi naglalakad nga ako muni-muni ngayon. Tapos meron akong kasabay na mama, meron siyang backpack, naka-short siya, tapos parang siyang pawisan na pawisan. Tapos sabi, may pinapakita siya sa aking, yung coin, 20 pesos coin. Tapos nauliratan ako. Sabi ko, baka binubudol-budol ako. Tapos hanggang sa na-realize ko, ang sinasabi niya, dagdagan mo naman yung pamasahe ko, ma'am, papunta ako ng Antipolo. Sabi ko. Tapos sabi ko, wala, gumanon ako. Tapos tumawid siya. Pero nung pagkatawid niya, natauhan ba ako na humihingi na tulong yung mama, gaga ka, anong ginawa mo? So, yung imbis na pahiwalay kaming ganyan, bumalik ako, tapos napalingon ulit yung mama. Imagine mo, nilayuan ka na, tinanggihan mong tumulong, tapos nilingon ka, nagkatinginan kayo. What does that mean? Sabi ko ganyan, this man could really need some help. Oo. Tapos alam mo, sabi ko sa kanya, ginanon ko siya. Tumawid siya ulit. Sabi ko, ano yung sinasabi mo sa akin kanina? Sabi, kasi ganito po, lumuwas po ako ng Maynila, galing akong Bicol. Sabi po kasi ng kaibigan ko, meron daw extra doon sa pinapasukang construction. Nung pagdating daw niya galing Bicol, dahil ang haba daw ng staff, meron na natanggap na iba. Tapos sabi ko, saan ka umuwi ngayon? Sabi ko, sa Antipolo po. Ano yung pinapakita mo sa akin kanina? Ganyan, kulang po kasi yung pamasahe ko. Tapos, pero nakakapana ako sa bulsa ko noon. Hinihiwalay ko, alam ko magkano yung dala ko, hinihiwalay ko na yung pera ko. Tapos sabi ko ganyan, gutom ka ba? Sabi niya, okay na po, makauwi lang po. Tapos, alam mo, wala kasi akong barya. Binunot ko, hindi yung sa pagmamalaki, binunot ko 1,000. Kasi ang plano ko lang din naman, bumili din ng pagkain ko. Binunot ko. Pero tinupi ko na ng maliit, pasimple sa bulsa. Sabi ko, kuya, sabi ko, bago ka umuwi, pag may nadaanan kang kung anong fast food dyan, kumain ka ha. Sabi ko, kasi basang-basa ng pawis yung mama. Tapos nung inopen niya ganyan, alam mo, napatalon yung mama niya. Sabi niya, maraming salamat sa iyo, uuwi na ako ng Bicol.
Naiyak tuloy ako. Hindi na siya uuwi ng Antipolo, uuwi na daw siya ng Bicol. Pamasahe niya na sa Bicol. Oo, kasi pero ang hinihingi naman niya, pamasahe lang para makauwi doon sa Antipolo. Yung Antipolong yun, yung bahay daw ng kaibigan niya nagyaya sa kanya na naunahan na siya doon sa Sa pwesto. January 1 to, lumuwas siya. Hindi, hindi kasi may niraran siya na malas-malas ng December ko. Ibig sabihin December nandito siya. Speaking of construction worker, natandaan ko nung pagpasok ni PRRD sa yung pagkaupo niya bilang presidente. Oh. Alam mo ba nagkaubusan ng mga construction worker no? Bakit? Kasi doon sa build project ni PRRD, yun ang daming sa hiring. Marloni. Ang daming hiring ng mga mason, ng mga nagpapanday na para makapagtrabaho. Ito kinikwento mo si Mamang Bicolano na Wala. kailangan pa lumuwas Mm-mm. papuntang Maynila. Tapos magbabaka sakali, Yes. makikipagsapalaran na may trabaho siya Yan. dadatnan bilang isang construction worker. Iba yung pala wala. Ang problema, walang pamasahe. So yan yung mga simpleng kwento na walang ginagawang buti ang gobyernong ito para sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Yun, kaya doon ko rin na nung napatingin nga ako sa langit, sabi ko, Lord, nandyan ka ba? Yung parang ginising niya ako doon sa pagmumuni-muni ko na, Hoy, humihingi ng tulong, dinedma mo. Buti hindi sumagot, nandito ako. Oo, Mela. I'm here. Huwag naman gano'n. Loko-loko ka talaga, Marlon. Pero maraming salamat po sa inyo Maraming ngayon na salamat. nakitambay sa amin, ha?